Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 1 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa akin, gayon din sa manonood ng channel na ito. Pag-ingatan mo po kami buong araw ng Lunes sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, lalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Lunes ang Typhoon Domeng. Pero maraming nagtataka, hindi naman daw naramdaman ang epekto ng Bagyong Domeng, no? Actually, meron po tayong pagbabago sa sirkulasyon po ng Bagyong Domeng, no? Meron po mga plot twist na nangyayari ngayon kung bakit hindi ito nararamdaman. I-explain ko ho sa inyo. Pero bago tayo mag-proceed, baka po makakalimutan, no, na i-like, i-share, i-subscribe muna yung ating channel para mapanood ng mga kababayan natin. Sa pinakahuli pong pagtatala, ito pong Bagyong Domeng, no, ay huli pong namataan mga kababayan ko na meron pong lokasyon sa ngayon na 765 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Tinataglay pa rin ng hangin na umaabot po sa 140 kilometers per hour. Typhoon category, pa-northwestward pa rin po ang kilo sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito naman po, pagdating naman po ng alas 2 ng madaling araw po, June 2, ito po ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang mangyayari ho dito, pwedeng mapaaga gabi ng Lunes, ngayong araw po, hanggang sa madaling araw ng Martes, yung paglabas ng Bagyong Domeng sa ating PAR. 1,015 kilometers northeast of extreme northern Luzon, ang magiging lokasyon niya, madaling araw po yan ng Martes, sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung sinasabi natin na senaryo. Habang papalabas po ang Typhoon Domeng, hinahatak naman po niya ang epekto po ng tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat. Ang habagat po mga kababayan, aktibo na ha, do hindi pa rin ito nararamdaman sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang kanluran naman po ng Mindanao, kanlurang bahagi po ng Visayas at Luzon, nakakaranas na po ng mga pag-uulan. So ito po, alamin muna natin. Dahil po sa tinatawag natin na southwest monsoon, meron pa rin po tayo nakataas na heavy rainfall warning o heavy rainfall outlook dahil sa habagat. So meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong June 1 po, ngayong araw ng Lunes sa Palawan at Occidental Mindoro. Asahan din natin ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. June 2, hapon po ito ng Martes sa Palawan pa rin po, kasama ang area ng Occidental Mindoro. 50 to 100 mm din na dami ng pag-uulan ang aasahan ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon sa Zambales, Bataan, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro. Pag sinabi ho kasi natin na heavy rainfall outlook o warning, no, merong mga kategorya yan. Ito pong rainfall warning nito nasa yellow warning. Sa parte po yan ng Western Visayas. So balikan natin ito pong Bagyong Domeng o Typhoon Domeng, maraming nagtataka. So ganito ho, i-explain ko sa inyo mabuti. Ang nangyari po kasi dito sa sitwasyon ng Bagyong Domeng, kung bakit hindi po ito nakaapekto, yung pinakagitna o pinakasentro ng Bagyong Domeng, yun po yung merong malakas ang impact. Pero yung extension po ng hangin ng bagyo, kalat-kalat. Kaya nga kung mapapansin ho ninyo, hindi lahat ng area na nadadaanan nito, for example, silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon, Extreme Northern Luzon, kahit po apektado o naaabot ang trap ng Bagyong Domeng, yung mga lugar na yan, hindi po nararamdaman yung epekto ng bagyo. Pero kung mapapansin nyo, sa pinakagitna at yung pinakasentro, yun po yung pinakamalakas talagang impact. So ang nangyari, hindi ito nagkaroon ng direktang impact sa atin kahit po nasa loob ng ating PAR. Iba-iba po yung mga bagyo. Meron kasi mga bagyo na sobrang lawak ng radius. Meron na mga mahina o maliit lamang yung radius ng bagyo. So dapat ipagpasalamat na lang ho natin at wag na ho tayong magreklamo. So ito po, no, sa lagay naman po at temperatura ng panahon natin ngayong araw po ng Lunes, June 1, explain ko sa inyo mabuti. Dito muna natin unahan. Sa parte po ng Luzon, sa Metro Manila, marami nag-aabang yung mga kababayan natin dyan. Sa Metro Manila po, asahan po natin ang 31 to 34 degrees Celsius na init o temperatura, lalo na ho sa hapon, no? Medyo malinsangan pa rin. Pero meron pong tsansa ng mga pag-uulan, 80 to 90% dahil po sa mga local thunderstorms. Sa hapon po yan, Metro Manila ha. Dito naman po sa Central Luzon, Cagayan, kasama po ang Isabela, nasa 24 to 33 degrees Celsius naman po ang init ng panahon. Asahan ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated thunderstorms dahil po sa local thunderstorms. Mag-ingat po tayo ha. Dito naman po sa may Ilocos Region, kasama po ang Zambales, Bataan, cloudy skies ang aasahan ngayong hapon po ng Lunes.
na mayroong scattered rains dahil po sa habagat o southwest monsoon. So parting Visayas naman tayo. Sa General Santos City po asahan ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa Western Visayas, Negros Island region, asahan ng 24 to 35 degrees Celsius maulap na kalangitan na mayroong scattered rains and thunderstorms dahil po sa epekto ng localized thunderstorms. Eastern Visayas, Silangang Mindanao, hindi na po yan apektado ng trap o extension po ng Typhoon Domeng. So ito po mga kababayan, sa parte naman po ng Mindanao, no, kasama dyan ang mga lugar ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsayhuaman, asahan natin ng 26 to 34 degrees Celsius na temperatura, cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa tinatawag natin na epekto pa rin po ng southwest monsoon o habagat na hahagip na. Lumalawak na po ang epekto ng habagat ngayon dahil pinapalakas siya ng Bagyong Domeng. Alam nyo, ang Bagyong Domeng, yung pinakamahinang weather system o hangin, yun po yung pinapalakas niya habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So paano ba pinapalakas siya ng Bagyong Domeng? Yung circulation po kasi ng habagat o southwest monsoon kaparehas din sa ikot ng Bagyong Domeng. So sumasabay yung hanging habagat kaya nagkakaroon po tayo ng intensification dito sa southwest monsoon. So dito naman po tayo no, sa Davao, Caraga, asahan ng 25 to 33 degrees Celsius na temperatura at may mga isolated light rains sa hapon na meron tsansang 60 to 80% po. So ito po mga kaibigan ko ang sasabihin po natin sa inyong lahat. No? Ngayon po ang Bagyong Domeng papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa atin pong tinatawag na tropical cyclone threat potential na inilabas na rin po ng Pag-asa sa bandang kanluran po, no? Malapit po sa parte ng Luzon, kanluran Luzon po. Meron po tayong nakikita dyan na panibagong low pressure area o sama ng panahon na madedevelop na sa medium chance po ang category nito. At kung makikita ho ninyo sa pagitan po ng June 4 hanggang sa June 10, may madedevelop na low pressure area, medium chance ang category. At ito po ay mahahagip nito ang kanlurang bahagi po ng Luzon. Yan po yung sinasabi natin na madedevelop dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ngayon, ito pong habagat, hindi ito instantly pag na-develop is malakas na. Puro ulan na sa hapon ang mararanasan natin. Meron po tayong kinoconsider sa habagat. Meron po itong monsoon break o pansamantalang pagkawala ng habagat. Kahit po officially habagat season na tayo, meron pa rin pahinga ang habagat. Totally minsan madalas sa hapon lamang yan magpapaulan. At bukod po dito sa panibagong sama ng panahon, wala pa naman tayo na monitor na panibagong bagyo na papasok po sa may bandang silangan ng ating bansa. So safe tayo sa mga susunod na mga araw sa banta po ng mga bagyo. Pero alam nyo ho, no, maraming may gusto na magkaroon tayo ng mga pag-ulan, lalo na po sa Metro Manila. Sa sobrang alinsangan at sobrang init, alam nyo, hindi naman natin talaga makokontrol ang panahon. Pero ipagpasalamat ho natin yung naging sitwasyon ng Typhoon Domeng ngayon na hindi po naglandfall sa ating Philippine Area of Responsibility. Alam nyo, baligtad nga imbis na ipagpasalamat natin, sinasabihan pa ng ibang mga kababayan natin na walang kwenta ang Bagyong Domeng. Huwag nyo pong subukin ng bagyo ha. Alam nyo, pinahintulot yan ng Diyos na hindi dumaan sa atin o hindi maglandfall dahil hindi pa tayo handa sa krisis po ng mga bagyo o mga pagbabaha. Sa Metro Manila nga po dahil po sa banta ng thunderstorms ng mga nakarang araw, lalo na sa madaling araw, nagkakaroon agad ng bigla ang pagbabaha. Alam nyo, kapag hindi tayo handa sa mga ganyang sitwasyon, tapos nagkaroon ng bigla ang pagbabaha, marami po ang mapipinsala at mapapahamak. Maraming kabuhayan po ang mawawasak. Uulitin ko at summarize natin po mga kababayan, ang pangunahing weather system natin ngayon, Typhoon Domeng pa rin pero lalabas na ngayong gabi po ng Lunes hanggang sa Martes po ng madaling araw. At pangalawang weather system natin, ang habagat dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na patuloy pa rin nagde-develop at lumalakas habang lumilipas po ang mga araw. So ngayon po, maiksi lamang yung ating update dahil wala naman yung epekto ng bagyo. Pero alam niyo po, babawi na lang ako sa mga susunod na update. No? Bago ko tapusin, syempre yung mga paalala, layan ko sinasabi, mag-antabay kayo sa update ni Kuya Francis, madaling araw pa lamang po. Huwag niyong kakalimutan ho na i-share ito no dahil mas maganda mapanood ng mga kababayan natin. So bago natin tapusin, Bible verse muna tayo. Ito po, lagi ko itong sinasama sa ating update. So ang ating pong Bible verse ngayong araw po ng Lunes ay matatagpuan po sa Kawikaan 3 verses 5 hanggang 6. Narito po ang sinasabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.
Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sa Diyos po ang pupuri. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.